namin, meron na po ba tayong data kung saan ilan po yung naitatalang mga online scamming this year, no? Pagpalo po ng 2024, January and February. Yung sa data natin noong 2023 muna, meron tayong 11,400 plus, mga 412, mga ganun po. Biktima ng online scam. 11,400. po yan. Opo, nung itong January ay nasa kulang-kulang mga 600 po yan. Kasi ang recorded ng cybercrime cases natin ay nasa 1,450 plus. So, sa mga data natin, ang lagi pong pinakamataas ay online scam. So, online. Colonel, ano po yung pinaka-common na online mga financial schemes na na-record natin? Tsaka I understand, tama ba, Colonel, tumaas din ang mga scammer sa Facebook Marketplace? Ang pinakamataas talaga ay ang online selling or online buying. Online selling, online buying. Yun yung mataas na datos ngayon na naloloko yung mga Pilipino. Online selling. Tama po? Opo. Oo. Pero ang nagiging problema din po kasi, sir, kunyari, naloko yung isang kababayan natin, tapos inireport sa mga bangko, ang sinasabi po ng mga bangko, hindi na po, check nila, pero yung iba na ibabalik sa kanila, yung iba hindi. No? So, kayo po ba, do you think we should hold banks and service providers more accountable pagdating po sa mga online scams? Hindi po, kasi ang katulad po sa Facebook, ang ano po nila dyan ay free po ang ginagamit nilang, kumbaga yung users ay libre nilang ginagamit yung platform. Yeah. Pero pag yung, halimbawa, GCash, bangko, kung saan sila nagsisend ng pera, tapos wala na, na-scam na sila, wala nang mahabol yung victim. Wala pa po tayong batas ng ganyan. Pero kung magkakaroon, mas maganda po yun. At least preventive on the part of the victims. Oo. Kasi, go ahead. And Colonel, gusto ko lang malaman, ano po yung challenges nyo when nag-iimbestiga kayo ng mga online scam cases? Ano po ang mga kailangan sa tingin nyo, suggestion nyo, na pwede para mapadali po ang paghuhuli nyo sa mga scammer na yan? Ang paggamit pa rin po ng mga fake identities. At saka yung paggamit nila ng SIM card na kung saan pag nirehistro po ito ay mga fake po yung mga identities nila. Oo, yun nga kasi... Wait, gusto ko matanong, sabi kasi ni Colonel, SIM card, Colonel, mula na SIM card registration, tumaas pa ba ang incident sa mga online scamming or medyong nag-improve naman ng konti? Bumabalaki po ang binaba niya. Nasa 30% ang binaba po ng online scamming. Bumaba siya, pero ako, personally, nakaka-receive pa ako ng mga text scams Colonel. Opo. Ano nga po kasi marami pong dahilan. Yung fake identification at saka yung mga nagbebenta ng mga identities. Okay. Kanina po, na-discuss namin dito ni Diego na buti po, meron pong nagawang entrapment operation ng anti-cybercrime group doon sa online seller sa Facebook Marketplace, yung nagbebenta ng frozen meat na kapag mas mura, tapos pag binayaran siya, bablock na siya. Pero usually po, yung ibang mga nakakausap namin ng mga nasa scam, mga victims ng online scam, hindi na po sila nakakapagreklamo talaga, lalo na kung maliit lang yung halaga kasi napakahaba daw ng proseso or hindi nila alam kung saan sila po pwedeng magreklamo. Paano po ba yon, Colonel? Talagang ang proseso po mahaba. Kasi nga po, yung identity ay kukunin pa natin sa Belco, sa GCash o any platform like bank, kung sa bank po na-transfer yung pera. So, lahat po yan ay kinukorte po natin. Hindi po yan basta-basta kinukuha sa owner ng information. Dahil meron po tayong data privacy, kailangan po natin ng court order.